Magandang gabi, nag-uulat para sa Newswatch Plus. Ako si Tristan Nodalo. Katatapos lang na naging speech ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa diplomatic reception na gumugunita sa isang dekada ng 2016 Arbitral Award. Sa naging mensahe ng Pangulo, sinabi niya ang arbitral ruling ay maituturing na isang equalizer ng mga bansa pagdating sa espasyo nito sa rule of law. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na patunay ang Arbitral Award na mas pinipili ng Pilipinas ang mga mapayapang pamamaraan ng pagresolba ng mga gusot o sigalot sa halip na humantong pa sa isang komprontasyon. Our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace over conflict. We did so because we possessed an unwavering faith in a rules-based international order. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng human dimension ng award dahil sa pamamagitan daw ito ay nagkakaroon ng karapatan ang mga Pilipinong mangingisda na magawa ang kanilang mga hanap buhay sa karagatan sa mapayapang pamamaraan. The law exists ultimately to protect the vulnerable, to shield human dignity from the whims of raw power. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi passive ang Pilipinas pagdating sa pagsusulong ng kapayapaan at ang arbitral ruling ay pagpapakita na hindi dapat maging sea of conflict ang South China Sea. The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa miyembro ng diplomatic community at sa mga bansang patuloy na nagpapahayag ng suporta sa 2016 Arbitral Award, July 12, 2016, nang hatulan ng isang arbitral tribunal sa ilalim ng UNCLOS ang pagpapawalang bisa sa 9-line claim ng China sa South China Sea at pagsasabing may mga nalalabag na karapatan ng Pilipinas ang Beijing. Pero ang China patuloy na nagmamatigas at sinasabing illegal, null at void ang arbitral award. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.